May isang bagay ang tahimik na nagaganap, habang ang mundo ay abala sa mga digmaan, pag-unlad ng artificial intelligence, at pagbagsak ng ekonomiya. Malayo sa mga headline at balita, sa Jerusalem, isang lalaki ang naitalaga bilang high priest sa Israel. Ang kanyang pangalan ay Baruch Kahanie, isang inapo ng linya ng mga pari ni Aaron, isang rabay at eksperto sa batas ni Moises. Siya ay opisyal na itinalaga ng isang grupo ng mga rabay, mula sa Temple Institute sa Jerusalem, bilang paghahanda para sa matagal ng inaasahang sandali, ang pagpapanumbalik ng serbisyo sa ikatlong templo. Bagaman hindi pa naitatayo ang ikatlong templo, handa na ang lahat. Ang mga banal na kagamitan ay maingat na nilikha ayon sa kasulatan. Natahi na ang mga kasuotan ng mga pari, naturuan na ang mga Levita, at ngayon, sa unang pagkakataon sa mahigit 2,000 taon, may high priest na ang Israel na handang mamuno sa mga paghahandog. Para sa mga nakakaalam ng kasulatan, ang kaganapang ito ay isang propesiya ng katapusan ng panahon, kung saan sinasabi ang pagpapanumbalik ng templo at ang araw na uupo ang Antikristo sa loob nito upang ipahayag ang kanyang sarili bilang Diyos. Ayon sa Biblia, ang mataas na pari lamang, ang nag-iisang tao sa mundo, na maaaring pumasok sa kabanal-banalan, at magwisik ng dugo sa luklukan ng awa sa araw ng pagbabayad sala. Siya ang tagapamagitan sa pagitan ng bayan at ng Diyos. Ang kanyang tungkulin ang nasa sentro ng buong sistemang Levitical, at ng kasaysayan ng pagtubos ng Israel. Ngayon, upang tunay na maunawaan ang kahalagahan ng nangyayari sa Jerusalem, sa muling pagtatatag ng pagkasaserdote at pagsasanay ng isang bagong mataas na pari, kailangang balikan natin ang pinagmulan, ang bundok Sinai. Doon unang itinatag ng Diyos, sa isang maluwalhati at nakakatakot na pagpapakita, ang banal na disenyo ng isang Levitical na pagkasaserdote. Hindi ito imbensyon ng tao, o isang tradisyong pangkultura. Isa itong makalangit na institusyon, na inihayag mismo ng Diyos kay Moises. Nakasaad sa Exodo Kabanata 28, talata 1-3, na si Aaron, ang nakatatandang kapatid ni Moises, ay ihihiwalay upang maglingkod bilang mataas na pari. Ang gawaing ito ng paghiwalay ay hindi basta desisyong pantao, kundi isang banal na pagtatalaga, na may kasamang mga sagradong ritual, at kasuotan na sumasalamin sa kaluwalhatian ng tungkulin. Sa Exodo, Kabanata 29, talata 7, iniuutos ng Diyos ang ganito. Saka mo kukunin ang langis na pangpahid, at ibubuhos mo sa ibabaw ng kanyang ulo, at papahiran mo ng langis siya. Ang pagpahid sa mataas na pari ay ginagawa gamit ang banal na langis, isang simbolo ng Espiritu ng Diyos at ng banal na kapangyarihang ipinagkakalob sa hinirang. Sa araw na ito, minsan sa isang taon, papasok siya sa kabanal-banalan ng tabernakulo o templo, dala ang dugo ng isang hain para sa kasalanan, upang mamagitan para sa mga kasalanan ng buong bansa. Ayon sa Levitiko, Kabanata 16, talata 14 ang ganito. Kukuha siya ng dugo ng batang toro, at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay iwiwisik ito ng minsan sa harap ng luklukan ng awa at 7 beses sa harap ng kaban ng tipan. Ang gawaing ito ang itinuturing na pinakabanal na sandali, ng taon para sa Israel. Ang mataas na pari ang umaakto, bilang pambansang tagapamagitan, na sumasagisag sa pagdadala ng sala ng bayan sa harap ng Diyos, para sa kapatawaran. Ang kasuotan ng mataas na pari, gaya ng inilalarawan sa Exodo, Kabanata 28, ay hindi simpleng palamuti, kundi mga buhay na simbolo ng kanyang papel, bilang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at Israel. Bawat bahagi ng kasuotan ay nagpapahayag ng kabanalan, at espiritual na kahulugan. Ang breastplate of judgment, na may 12 mahalagang bato, ay kumakatawan sa 12 lipi ng Israel, na nagpapaalala na ang high priest ay dinadala sa kanyang puso, ang buong bayan sa harap ng Diyos. Ang gold plate on the mitre,
na may ukit na kabanalan sa Panginoon, ay nagpapahayag ng pangangailangan ng lubos na kalinisan sa paglilingkod. Ang asul na kasuotan, na may mga bells at mga pomegranates, ay tumutunog habang pumapasok sa banal na dako, bilang babala na ang kanyang buhay, ay nakasalalay sa kanyang pakikipag-isa sa Diyos. Sa wakas, ang mahiwagang Urim at Tumim na itinatago sa loob ng breastplate, ay mga kasangkapan, upang alamin ang kalooban ng Diyos. Ang kasaysayan ng mataas na pagkasaserdote, ay isang espiritual na nag-uugnay sa bundok Sinai, hanggang sa huling kapalaran ng sangkatauhan. Itinatag mismo ng Diyos ang mataas na pagkasaserdote kay Aaron, ang nakatatandang kapatid ni Moises. Sa mga bilang, Kabanata 20, talata 28, sinasabi ang ganito. Pagdating sa itaas ng bundok, hinubad ni Moises ang kasuotan ni Aaron at isinuot kay Eleazar. Doon ay namatay si Aaron, subalit sina Moises at Eleazar ay bumalik sa kapatagan. Mula sa sandaling iyon, si Eleazar ang humalili bilang ikalawang mataas na pari ng Israel. Sa paglipas ng mga taon, ang tungkulin ay naipapasa mula ama papunta sa anak, nananatili sa loob ng lipi ni Levi, partikular sa angkan ni Aaron. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon ang propetang Zacarias ng isang napakasimbolikong pangitain, tungkol kay Josue, na noon ay isang mataas na pari, na nakasuot ng maruruming kasuotan, na sumasagisag sa mga kasalanan ng bayan. Mababasa natin ito sa Zacarias Kapitulo 3 versikulo 3 hanggang 4 na ganito. Marumi ang damit ni Josue habang nakatayo siya sa harapan ng anghel. Kaya sinabi ng anghel sa iba pang mga anghel na nakatayo sa harapan ni Josue, habarin ninyo ang kanyang maruming damit. Pagkatapos, sinabi ng anghel kay Josue, inalis ko na ang iyong mga kasalanan. Ngayon, bibihisan kita ng bagong damit. Ang talatang ito ay hindi lamang patungkol sa panunumbalik ng Levitical na pagkasaserdote, kundi, ito'y isang propesiya na darating ang walang hanggang mataas na pari, ang Mesiyas. Gayunman, habang lumilipas ang panahon at napasailalim ang Israel sa mga dayuhang kapangyarihan, nabaluktot ang pagkasaserdote. Noong panahon ng Imperyong Romano, ang mga mataas na pari ay hinirang o inaalis ayon sa kagustuhan ng mga namumunong awtoridad. Bagaman si Anas, ay dating nagsilbing mataas na pari, siya ay itinuturing pa ring pinakamakapangyarihang espiritual na awtoridad. Ang kanyang manugang na si Caiaphas, ang pormal na humahawak ng posisyon noon. Kapwa sila Anas at Caiaphas, ay sumali sa iligal na paglilitis, laban kay Jesus, pinagtibay ang hatol sa anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang desisyon. Ang pagkilos na ito, ay hindi lamang nagbunyag ng katiwalian sa sistemang sacerdotal, kundi nagpapakita rin na ang panahon ng Levitical na pagkasaserdote, ay malapit ng matapos. At ganoon nga ang nangyari. Noong taong 70 AD, sinalakay ng hukbong Romano ang Jerusalem, at giniba ang ikalawang templo, bilang katuparan ng propesiya, na sinabi ni Jesus ilang dekada bago ito naganap. Ang trahedyang ito, ay hindi lamang pisikal na pagkawasak ng templo, kundi pati ang wakas ng sistemang Levitical. Huminto ang araw-araw na mga paghahandog, nawala ang altar, at tuluyang naantala ang pagpasok sa kabanal-banalan. Tumigil na rin ang tungkulin sa mataas na pari. Hindi binanggit sa Biblia ang tungkol sa huling mataas na pari, sapagkat nagtapos ang salaysay ng bagong tipan, bago ang pagkawasak ng templo. Gayunpaman, ayon sa tradisyong Hudyo, siya ay kinikilala bilang Pinches ben Samuel. Mula noon hanggang ngayon, wala nang opisyal na mataas na pari na nagsilbi sa Jerusalem. Ang lahat ng mga kasangkapan na kailangan para sa paglilingkod sa templo ay muling ginawa, na may mahigpit na pagsunod sa mga paglalarawan sa aklat ng lumang tipan, mga mangkok, pitchel, mga kotsarang ginto at pilak, mga kutsilyong pangritual, mga pilak na trompeta na binanggit sa mga bilang kabanata 10, mizrak para sa pagkuha ng dugo ng mga handog,
mga lalagyan ng insenso, ang mesa ng tinapay na handog o shewbread, at ang dambana ng insenso, lahat ay ginawang muli sa ilalim ng pangangasiwa ng mga dalubhasa. Isa sa mga pinaka-nakakamanghang piraso ay ang menorah na gawa sa purong ginto, tumitimbang ng higit sa 45 kilo, at hinubog sa isang solong buo at solidong piraso, gaya ng hinihingi sa Exodo Kabanata 25. Naibalik na rin ang paggawa ng banal na langis ng pagpapahid. Ang langis na ito ay ginamit upang italaga ang mga pari, mga kasangkapan, at mga hari. Ang paghahanda nito ay ipinagbawal sa loob ng maraming siglo. Ngunit sa ating panahon, ito ay muling naibalik, tulad ng banal na insenso na ang formula ay maingat na iningatan ng tradisyong rabiniko, at ngayon ay muling nabuo upang maging handa sa muling pagsisindi ng altar. Lahat ay handa na. Ang tanging kulang ay ang pahintulot. Ang nag-iisang hadlang ngayon sa ganap na pagbabalik ng pagsamba, ay hindi ang kakulangan ng kagamitan o mga pari, kundi ang buong access sa Temple Mount, na sa kasalukuyan ay nasa ilalim ng pamamahala ng Islamic Waqf, at pinangangalagaan ng mga pandaigdigang kasunduan. Ngunit binigyang diin ng mga pinuno ng institute na kung papayagan sila, maaaring magawa ang buong sistema sa loob lamang ng ilang linggo. Ang pagkakahirang kay Baruch Kahanieh ay hindi pa kinikilala ng Estado ng Israel. Tinanggap lamang ito ng mga rabay, sumusuporta sa muling pagtatayo ng templo at pagbabalik ng Levitical na pagsamba. Ang pagtatalaga ay nakapropesya na. Ngunit ayon sa propesya, hindi magtatagal ang bagong Levitikong pagsamba. Malinaw ang pahayag sa Daniel Kabanata 9, talata 27. Ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, patitigilan niya ang mga paghahandog at ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Ang Antikristo, ang taong makasalanan, ay magpapakita at aagawin ang kabanal-banalang dako, gagambalain ang mga handog na pinaghirapan ng Israel. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica Kabanata 2, talata 4 ang ganito. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Ito ang magiging kasukdulan ng kasuklam-suklam na paglapastangan. Ang Antikristo ay papasok sa templo ng Jerusalem, uupo na parang Diyos, at patitigilan ng araw-araw na handog. At ang mundo, nalinlang ng mga huwad na tanda at kababalaghan, ay sasamba sa kanya bilang isang pandaigdigang Mesiyas. Ngunit ang Mesiyas na iyon ay huwad, ang trono niya ay walang bisa, at ang templong iyon, bagaman pisikal, ay hindi ang tunay na santuwaryo ng bagong tipan. Kaya habang ang mundo ay tumitingin sa Jerusalem, at ang mga rabay ay naghahanda upang tanggapin ang isang taong dakilang saserdote, ang Iglesia ni Jesucristo ay dapat tumingin ng mas mataas. Mayroon na tayong dakilang saserdote, hindi makalupa, hindi limitado ng edad o lahi, kundi walang hanggan, banal, ganap, at hindi nagbabago, si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Mababasa natin ito sa Hebreo Kapitulo 4 versikulo 14 hanggang 15 na ganito. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Habang ang mga Hudyo ay naghihintay sa kanilang dakilang saserdote sa lupa, tayo ay namumuhay sa ilalim ng makalangit na dakilang saserdote, na pumasok na sa kabanal-banalang lugar sa langit, dala ang sarili niyang dugo, at naupo sa kanan ng Ama magpakailanman. Ito ay panahon ng pagbabantay, hindi ng pagiging walang pakialam. Sapagkat kung ang lahat ay handa na sa Jerusalem,
kung ang mga Levita ay nagsasanay na, kung ang altar ay naitalaga na, at kung ang dakilang saserdote ay naitalaga na rin, kung gayon, ang senaryo ng Antikristo ay mas malapit na kaysa sa inaakala ng sanlibutan. Ang paghahandog ay magsisimula, at pagkatapos, ito'y patitigilan. Ngunit ang bayan ng Diyos ay hindi dapat matakot. Si Kristo ang ating kanlungan, tagapamagitan, santuwaryo, at ang ating dakilang saserdote magpakailanman.